Mga kwentong pambata. Ang Makeup Princess. Oh! Ang galing! Ayos lang naman pala. Siguro kung lalagyan ko ng kaunti ang ilong ko, magiging... Kamahalan, gusto po kayong makita ng Reyna. Alam mo, sa tingin ko, kailangan mo ng konting kulay sa buhok. Ha? Ina! Mwah! Mwah! Maganda po ba ang makeup ko ngayon? Nako anak, kailan ba ang araw na nakita kitang hindi nakaayos? Aba, syempre naman. Hindi pa! Siya si Amber, ang prinsesa ng mataas na lambak. Hindi sa ganon. Hindi dahil palagi siyang nagmamataas, kundi dahil yon ang pangalan ng kaharian niya, ang Higher Valley. Simulang pagkabata, paborito na si Amber ng kanyang ina. Binibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya. Kahit na ang mga bagay na hindi niya hinihingi. Lumaki si Amber sa paniniwalang siya ang pinakamagaling. At walang sino man ang papasa sa kanya. Halos naging kaibigan na niya ang salamin at libangan na niya ang pag-aayos. Sinusubukan niya ang iba't ibang uri ng kolorete para mas gumanda at mas maging maayos ang itsura niya. Nang dahil doon, kaya nakilala siya na ang Makeup Princess. Dumating ang araw na kailangan na niyang mamili ng papakasalan niya. Pero, Ay, nako. Hindi naman bagay ang kulay ng sapatos niya. Hindi ako magpapakasal sa isang hindi marunong manamit na tulad niya. Alam mo, dapat nilagyan mo ng hiyas ang sombrero mo. Mas maganda sanang tingnan. at sunod na pumasok ang makisig na si Adron. Ako si Haring Andron ng Brandia. At hayaan mo muna akong sabihin na ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko. Ang kutis mo na malaporselana. Bagay na bagay ang makislap mong buhok sa hugis ng iyong mga mata. At ang matangos mong ilong. Anong ibig sabihin niya na hugis ng mga mata? May hugis naman talaga ang mga mata. Mayroon ako ng lahat ng kailangan mo, prinsesa. May mga regalo ako na makakatulong sa buhok mo, sa mga paa mo, at sa maganda mong... Hindi niya ba talaga sasabihin ang mga nagawa niya bilang hari? Mukhang interesado na sa kanya ang mahal na prinsesa. Hindi na niya kailangan sabihin ang mga bagay na yon. At yun na nga ang simula ng kwento ni na Adron at Amber. Kahit na maraming nag-iisip kung tunay nga ba ang pag-iibigan nila para sa kanilang dalawa, totoo ang pagmamahalan nila. Maayos ang lahat. Pero isang araw, nagkasakit ng malubha ang mahal na Reyna. Maraming doktor at magagaling na tao ang dumating para tingnan siya. Pero walang makapagsabi kung ano ang sakit niya. At sa wakas, kailangan mong pumunta sa Reyna ng Disyerto. Siya ang pinakamagaling sa lahat ng manggagamot at may luna siya sa lahat ng uri ng karamdaman. Pero mapanlid lang ang daan doon. Kakailanganin mong tumawid sa mga lambak papunta sa kaharian ng mga disyerto. At isa pa, may nagbabantay sa kanyang leon na may 3 ulo. Leon na, may 3 ulo? Prinsesa, madalas daw mahanap ng isang tao ang kanyang tunay na pagkatao. Kapag nahanap na niya ang Reyna ng Disyerto, baka ito rin ang kailangan mo, prinsesa. Mag-iingat ka. Nang walang pag-aalinlangan,
Inimpake ni Prinsesa Amber ang mga gamit niya at handa nang umalis sa punta sa disyerto. Ang reyna ang pinakamahalagang tao para kay Amber at handa siyang pumunta sa anumang lugar para mailigtas ang ina. Sasamahan mo ba ako, Adron? Alang-alang sa Reyna at sa'yo binibini ko. Pero alam mo naman na may mahalaga akong negosyo na pupuntahan. At saka, alam kong kaya mo yan. Maghihintay na lang ako na makabalik ka ng ligtas, mahal ko. Huwag ka masyadong magtatagal doon. At huwag mong dudumihan ang damit mo o ang makinis mong balat. Ano? Paano naman ang buhay ng prinsesa? Naglakbay ang prinsesa papunta sa kaharian ng reyna ng disyerto. Buong tapang at may pagpupursigi siya, habang palaging inaayos ang makeup niya. Bigla na lang, pagdating nila sa disyerto, nagkaroon ng malakas na ipo-ipo. At naligaw ng daan ang mga kasama ng prinsesa. Nang humupa na ang ipo-ipo, napansin ni Prinsesa Amber na mag-isa na lang siya sa malawak na disyerto. Anong nangyari? Nasaan ang kabayo ko? At ang mga kasama ko? Nasaan ang bag at mga gamit ko? Naku po! Kumusta? Noong unang panahon, sa masaganang lupain at sa kaharian ng mga duwende, nakatira ang lalaking si Harold. Kailangan mo talagang makahanap ng mapapangasawa, Harold. Ibig ko sabihin, paiksi na ng paiksi ang araw mo. Posible ba na magsuot ka ng sapatos na may takong, Timothy? Inampun si Harold ng mga duwende nang makita nila ito sa tabi ng dagat ng kaharian. Pinalaki siya ng puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Mahal niya ang tahanan nila at kahit nakakaiba siya kumpara sa kanila, kumikilos siya ng kagaya nila. Lagi niyang ginagamit ang porselas niya. At lumalabas sa kaharian. At ngayon, dinala siya ng tadhana sa kaharian ng reyna ng disyerto. Nagtatago ka ba? Ah! Hindi ko sinasadyang magulat ka pero akalain mo, narito ka rin pala malapit kay Tilly. Kaya sigurado akong matapang ka. Teka, sino ka ba? Sino si Tilly? Nako, si Tilly ang leon na may 3 ulo na naroon sa kabila. Mukhang galit na galit ngayon sa'yo. Nakakatakot talaga siya. Pero pinoprotektahan niya lang ang reyna ng disyerto. Pero kailangan kong makita ang reyna. May sakit ang aking ina at kailangan niya ng tulong. Umalis na tayo rito. Ibig ko sabihin, mahal ko si Tilly. Pero hindi siya dapat nandito. Hindi ko isusugal ang pagkakataon ko. Binuksan ni Harold ang lagusan pauwi gamit ang porselas. At napunta ang prinsesa sa isang kakaibang lupain. Ito ang pinakakakaibang lugar na nakita niya. Nakilala niya ang pamilya ni Harold. At napakamapagbigay nila. Naku, hindi! Ang dumi-dumi ko na! Wala na ang makeup ko! Ano yung make-up?
yun ang bagay na nagpapaganda sa akin. Pero ikaw naman ang pinakamagandang babae sa buong kaharian. Talaga? Oh! Kailangan ko nang bumalik sa disyerto at ihingi ng tulong si Ina. Pinaliwanag ng prinsesa ang lahat sa mga duwende. Pero may mahalagang balita ang matandang duwende. Oo, totoong matutulungan ka ng reyna ng disyerto. Pero sa panahong ito, naglakbay siya papunta sa Northern Pole. At ikinalulungkot ko na maaaring hindi mo siya makita ngayon. Maaaring makatulong ito. Heto! Ito ang kaluluwang bato ng Dwarfland. Maaari mo itong kunin para makatulong sa iyong ina. Binuksan niya ang lagusan papuntang Higher Valley. At sabay silang nakarating ng prinsesa sa kwarto ng reyna. Gumana ang mahika ng bato. At napagalingan nito ang reyna. Anong nangyayari rito? Adron, tingnan mo! Maayos na si Ina! Gulat na gulat si Haring Adron sa prinsesa. Wala na kasi siyang make-up. Sira-sira na rin ang damit niya. At ang buhok niya, magulo na rin. Tingnan mo nga yung ginagawa mo sa sarili mo. Ang gulo na ng buhok mo at nabura na rin ng pulbos sa iyong muka. Kailangan mong maglinis. Kapag hindi ka nagpaganda, huwag na natin pag-usapan ng kasal. Alam mo, tama ka. Kung tingin mo make-up ang nagpapaganda sa akin, tama lang na hindi tayo magpakasal. Ano? Mahilig nga ako sa makeup, Adron. Pero hindi yun ang nagpapaganda sa akin. Wala yun sa mukha kundi nasa kalooban ko yun. At kung sino man ang nag-iisip na buhok ko, magandang balat ko, ang nagpapaganda sa akin, aba kung gano'n nakakaawa naman sila. Hindi makapagsalita si Adron, maliban na lang sa mga taga-korte. Agad nilang pinalabas ang hari sa silid. Masayang-masaya ang hari ng Higher Valley na makita ang reyna at ang prinsesa na maayos at nasa magandang kalusugan. Tapos na ang misyon ko rito. Uuwi na rin siguro ako. Oo, kasi tapos na ang mission mo. Pero gusto kong manatili ka muna rito. Siguro mamaya bibisita ako sa kaharian nyo. Wala nang mahihiling pa si Harold dahil tinanggap siya ng buo ng babaeng napamahal na rin sa kanya. At yon ang natutunan na aral ni Amber. Sa halip na baguhin ang sarili niya at ang ibang tao, natanto niya ang pagtanggap sa sariling katauhan ay ang tunay na pagmamahal. Magkasundo na ngayon ang kaharian ng Higher Valley at Dwarfland. Mas minahal ni Amber ang sarili niya at tinanggap ang magkaibang kaharian. Tinanggap din sila ng mga kaharian nila habang patuloy na umuusbong ang kwento ng pag-ibig ni Harold at Amber. At sa isang lugar sa Northern Coast, natutuwa naman ang reyna ng disyerto. Ang galing natin, hindi ba, Telly?